ika-isa. To the Excellencies, members of the Diplomatic Corps, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasan na sila, makamit lamang ang kasalinlan. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Jaena, Emilio Aguinaldo, Melchora Aquino, at libu-libu bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtan natin ang kalayaang ating tinatamasa. Mula sa kanilang sakripisyo, unti-unting musbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa batang edad at kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaigdig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon na ito, unti-unting lumakas at nakikisan ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya natin na ipapahayag ang ating saloobin ng walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Pagkus ito ang nagbibigay buhay at ginang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapangalan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon ng diwalang ibinagkaloob sa atin. Mananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at pagservisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, taasan ang kalidad ng serbisyo, at iwasto ang aming pagkukulang. Mananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas matatama ng Pilipino kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasalinlan. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Fake news, misinformation, herd mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Tapanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakalito. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers,
We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo natin maigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas na maaari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinos. At mabuhay ang bagong Pilipinas na ating araw-araw na ipinipili. Magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Sr. Kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinaing ng taong bayan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon ng diwalang ipinagkaloob sa atin. Ang kalayaan, may pagkain sa umat. May maayos na value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon. Ang mga Ginoon, pinipiling ito ang mamamahala sa iba't ibang sakay ng sandatahang lakas. Ikinikinta sa kanilang pagpapalawin ng gusto. Narito ang talupag ng ating mga kaulunod sa iba't ibang pamahalaan habang sinisiguro ang kalupaang teritorial at iniangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Ang kalupad ng naririto po ang kalupad ng mga kawal ng Philippine Air Force. Ang pinagulang mga anghel na mapagbiyang tagabantay ng ating impapawid. Sumusunod ay binubuo ng Special Operations Forces. Nagugulong ito ang Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army. Psychological and unconventional warfare, mga tubig, lupa at ere. Kabilang ang operasyong ukol sa reconnaissance, close combat, evacuation, intelligence, ang magiging nakasabi ng ating kung ipapawid ng Pilipinas. Ginagawa ng iba't ibang pangunahing sistema na sumusuporta sa iba't ibang misyon ng ating sandatahang lakas. Nasa ating harapan naman po ang mga tagapagpatupad ng batas at kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad ang hanay ng ating sunod naman ng Special Action Force ng nilang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa ating lugar sa bansa at ikulang sa mga sitwasyong may pagbansa at kaligtasan ng ating mga komunidad. Sumusunod ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group, Explosive Ordnance Force Unit, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguyang the Guardians of the Highway. Nariyan din po ang PNP Search and Rescue Forensic Group at Civil Disturbance Management. Dapat sa kanilang tungkulin, patuloy na ginagampanan ng Philippine Coast Guard ang mahalagang misyon na protektahan ang buhay at kalihan sa karagatan. Ipatupalo at panatiliin ang ating soberenya sa loob ng karagatan sa bawat akbang ng kanilang pagkatama ng disiplina, lakas at pagkakit-aga ng ating buhay-buhay.
ay tungkulin ng ahensya ang kapalitan, karapatan at kapakatilbing tunay tungkol sa pagbabago ng bawat TDL upang sila ay muling maging kapakinabangan ng mamamayan. Sa bawat akbang ng mga kawali ng BJMP, hatid nila ang diwang pagbabayan, pagkakaroon ng mga sa lipunan. Kinakatawan ng mga mahusay na sinanay at drug enforcement officers mula sa PIDEA Academy, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay pangunahing tagapagtanggol sa loob ng 23 taon tinanggalan ng PIDEA ang pagpapatupad ng mga batas kontra ang droga sa bansa sa pamamagitan ng pagbawas sa pagdiriwang ng araw ng kaliyahan ngayong taon. Ipinamalas nila ang nagigay ng pagkitigan ng ahensya sa tungkulin ng pangalagaan at pagbuhay ng persons deprived of liberty. Bilang isa sa pangkaraniwan ng Philippine Criminal Justice System, profesional at may ibig. Sa ating kalangitan, mga kababayan, nakikita niyo ang mga sasakyang pagpapawid ng ating Navy Marines. Nasa inyong harapan ang South Philippine Army. Lagi po yan ang payo mula po sa ating Philippine Navy Marines. Kabilang pa rin sa alin ng ating assets, nariyan mula sa ating ang command CBRNT mula po sa ating Philippine National Police at SWAT. Pa rin po harapan mula po sa Philippine National Police Maritime Group on high-speed tactical watercraft. Sumusunod po ang PNP Forensic Group mula po sa SOCO. Nariyan din po ang PNP Mobile Clinic. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating Sangkatauhan Baybay Pilipinas kasama ang Bureau of Fire Protection, ang Bureau of Geo Management and Geology. Oy, mga braille. Kawayan nyo nga, kawayan. Ng Talayaan. Ayan na! 28 ng Mayo hanggang 12 bilang pagdiriwang ng tagumpay. Ibinagayway ni General Aguinaldo ang bagong watawat sa kanyang Pilipina. Isang masinabong palakpakan para sa karosa ng labanan sa Alapan.
ito sa pinakamalaking pista sa buong bansa na ipinagtitiwang tuwing Enero. Maganda kasi may nag-assist talaga eh. No? Kanina kasi parang kulang sa maganda ng mga props. Ah!